goodman dito. Ano po, sila po yung mga tao na meron pong passion para po sa church. Meron pong pagmamahal, ano po, lahat naman tayo pagmamahal. Pero sila po, grabe po yung sakripisyong gagawin nila sapagkat sa pamamagitan ng mga few good men na ito, ang church po ay magpapatuloy. Ang church po ay may lalabas at magpipre. Ang church po ay may pambayad sa mga kaupahan. Ano po, ang church po ay mayroong budget para po sa mga gagawin nating evangelism po, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa inyong mga few good men na ito na handang mag-sacrifice. At yan po, yung slot na yan ay welcome pa sa gusto po pong tumulong sa church. Pag kayo po ay laging few good men at tinutulungan nyo ang church, at higit sa lahat, tinutulungan nyo ang mga kaluluwa, at ganoon din po nakikita ng Diyos ang mga hard work po ninyo. Everybody shout, praise the Lord. Open pa po yan, mga kapatid. At yun po nga po, meron po kayong mga covenant commitment, no, kung sino man po nakakuha, pakibalik na po sa ating pong secretary, Sister Grace. Okay po, handa na po ba tayo? May silang ho ito. Abutin lang isang oras. Joke lang po. Nauna ang simulan na sin. Sabi po dito, pwede po tayong tumayong lahat. At sama-sama po nating basahin. Okay, 1, 2, 3. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Kaya salamat po, makakapuna ho tayo. Meron pong itinuring na tao ang Diyos dito sa lupa. Hindi po lahat tao ng Diyos. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Pero may mga tupa po na pinili. At isa po kayo doon, isa ako doon na pinili, na kayo po ay maging tupa ng Panginoon. Ano po? Tao ng Diyos, pero para sa isang napakagandang layunin dito sa mundong ito. Ano po? Ang kayo ay maging tao ng Diyos, maging tupa ng Diyos. At higit sa lahat, yung tupa ng Diyos, nakikilala nila ang tinig ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga po, every Sunday nandito kayo. Ano po, hindi dahil niyaya lang kayo, hindi dahil gusto nyo lang, pero ang Espiritu Santo po ang nagdadala dito sa inyo para may conviction po eh. Meron pong tinig na hindi maipaliwanag, conviction po na kayo'y a-attend ng church. Sabi ng Panginoon, kilala ko sila. I know them. Kilala po tayo ng ating Diyos sa buhay. Amen? Kung hindi mo pa kilala ang sarili mo, sigurado po ako sa verse na ito, kilala ng Diyos ang sarili mo. Alam ng Diyos ang mga pagkakamali mo at pagkukulang. Alam ng Diyos ang iyong kahinaan. Alam ng Diyos ang iyong karamdaman. Kaya nga ikaw ay kilala mula ulo hanggang paa ng ating Panginoong Diyos. At sabi sa mga tupa, sa mga Christian, sa mga tao ng Diyos, sabi po ng Panginoon, they follow me. They follow me. No? Kilala nila ako at sila ay sumusunod sa akin. Follower. Everybody say, follower. Once na ikaw ay maging born-again Christian, ikaw ay follower ng Panginoon. Hindi ka spectator, hindi ka nanonood lang, kundi kay follower. Ano po, yan po yung binanggit ng ating Panginoon, kung anong nilakaran niya, kung anong naranasan niyang himala, kung gaano siya kamakapangyarihan, yun din ang kusang ibibigay sa iyo ng ating Diyos na buhay. Okay po? Tayong mga Kristiyano ay inilan tulad sa isang tupa at kailangan natin ng shepherd. Everybody is shepherd. Ano po? Kung may mga Kristiyano ngayon, tayo po lahat ay hindi inilang tulad sa leon. Hindi sa kalabaw, hindi po kung kaninong hayop o anumang hayop, inihalin tulad po tayo sa tupa. Okay, bakit tupa? Madalas po sabihin kasi ang tupa, yan po yung mabait eh. Amen? Ang kambing lang po ang sumusuwak. Pero pag tupa ka ng Diyos at ang pastor mo ay ang Diyos, hindi ka nagrereklamo. Amen? Tama po ba? Kapag tinakausap ko dito, mga kapatid. So, kung tayo ay tupa at kailangan natin ng shepherd, mga kapatid. Ano po? The sheep needs guidance, protection, and care. Amen? So, ginaguide ka ng Panginoon. Pinoprotection ka ng Panginoon at minamahal at inaalagaan ka ng ating Diyos na buhay. Amen? Yan ang pakakatandaan mo. Kailangan mo ng shepherd.
Amen? Hindi naman sa ngayon pupunta rito ang Panginoong Hesus at sasabihin, ako ang shepherd mo. Kasi sinabi niya sa kanyang salita, siya ay naglagay ng pastor sa bawat simbahan at yun ang tagapangalaga. Amen? At kagaya ng Panginoon, mayroong binibigay na guidance ang mga pastor. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pastor madalas kainisan, kabasagan, no? Binabasag ang trip mo kasi si pastor po, hindi lang nagkukorek at na siya po ay nagre-remind. Everybody say remind. Yan po ang trabaho ng isang pastor. Kung ako'y titigil lang at alam kong mali ang ginagawa o wala na sa bagay ang ginagawa ng isang tao, wala akong kwentang pastor. Amen? Kasi hindi ako nagko-correct. Hindi ako nagre-remind. Wala lang. Display lang ako dito. For your eyes only. Ang pastor nyo, for your eyes only. Hindi po ganun ang pastor. Ang pastor po ay nagko-correct. Ang pastor po ay nagre-remind. Amen po ba? Pag kinukurik ka ng pastor at nire-remind ka ng pastor, mga kapatid, huwag kang magagalit. Dahil lang ang trabaho ng pastor. Yung pastor na nagkukorek, madalas yun po talagang kinakainisan ng mga tao. But gagawin po namin ang trabaho namin kasi hindi naman kami nakakailangan ng personal na buhay nyo. Ang kinukorek po namin, sometimes ganun, papasukin namin ang personal kung gusto nyo para sa correction and guidance. Pero kung ayaw nyo, di okay lang po, mga kapatid. So God should follow the shepherd. Sumusunod doon talaga ang shepherd, ang sheep doon sa shepherd. Obeying his commandment, not trusting his direction, and walking by faith. Mga kapatid, mga minamahal, kahit itong Pastor Joey na ito na nandito ngayon, kahit yung iba nagagalit sa akin, kayo po ay aking minamahal. At minsan, hindi po ako nagalit sa inyo. Amen po ba? Amen? Kasi basag na ho ako eh. Wala na akong dapat ikabuo pa. Basag na ako, binuo lang ako ng Diyos. Kung ako'y basag na, wala na akong dahilan para ako'y magalit. Wasak na ho eh. Amen? Wasak na. Winasak na ako ng karanasan mula 1995, nagpastor, iba't ibang klase ng aking mga ginaharap na laban sa buhay. Mismong sarili ko, kalaban ko, wasak na ho ako. Binuo lang ako ng aking Diyos na buhay. At kayo din po, mga kapatid, no? Lahat tayo po ay binubuo ng Panginoong Diyos na buhay. No, follower, everybody say follower. Tagasunod, si Jesus Christ, nagmo-model, tayo po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. But dito po, ginawa kong follower. Where? Damit. Kasi bilang mga Kristiyano, bilang mga follower, bukod sa ating outfit of today, OTTD ba yun, mga kapatid? Sino po dito yung, alam ko kayo nagsuot ng damit nyo na maganda sa inyo. Amen po ba? May nagsusuot dito ng 60, 70, yung mga senior citizen po natin. Ako, 90s, kasi bata 90s tayo eh. Yun ang sinusuot natin. Hindi ko alam, pero magaganda po yung mga suot ninyo. Pakitingnan nga po ang inyong katabi. Di po maganda yung outfit ninyo ngayon. Alam nga namang mataba ka, tapos magsusuot ka ng masikip, hindi parang suman ka, mga kapatid. Amen po ba? Sa Panginoon po, tinitingnan ng Diyos kung anong suot natin. Everyday, kasi pagsamba tayo, follower tayo eh. Pero hindi po yung damit na literal. Meron tayong sinusuot na spiritual cloth pag tayo po iharap sa ating Diyos. Hindi ko, pag ikaw ay nagbibigay, nag-worship ka sa Panginoon. Amen? Pag tumutulong ka sa kapwa, nag-worship ka sa Panginoon. Pag tumutulong ka sa simbahan, nag-worship ka sa Panginoon. Pag nag-share ka ng gospel, nag-worship ka sa Panginoon. Every day sa buhay natin, tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Pero ang pagtutuunan ng pansin natin ngayon ay itong gathering. In general, sama-samang pag-worship sa Panginoon. Ating pong binubuo ng 30 minutes. Everybody say 30 minutes.
Mag-worship ka ng 30 minutes? Kaya mo ba makarating sa trono ng Diyos ang pag-worship mo in 30 minutes? Kaya ba? Kakayanin. Kahit nga 5 minuto lang, 2 minuto lang eh. Pag may intimacy ka sa Panginoon, nandito ka sa lupa, at tataas ka ng kamay, umiiyak ang puso mo, makakarating ang worship mo sa trono ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya napakahalaga, mayroon tayong kasuotan kapag tayo nag-worship sa ating Panginoon na spiritual cloth na yan. Pag pulis ka, siyempre, kilala mo na. Pag nakita mo ito, dragadi ka, tatakbo ka siguro. Kung magnanakaw ka. Ay, naandyan na yung warrant of arrest ko, tatakbo ka na yan, mga kapatid. Ano po? Ngayon, kung ikaw na may doktor, ito ka, susuotin mo. Naku, takot-takot ka na, may dala ng panturok yan. No, kabado ka na, nasa mintuan ka pala ng ospital, takot ako sa karayo. No po? No? Halos hindi ka na makapasok dahil nakita mo lang si Doc naka-uniform. Ito siguro ang doktor kasi ganito ang uniform na. Ano po? Ngayon, pag ikaw na may nurse. Sinong nurse dito? Si Princess Nurse yan. Ganito po ang suot niya. No? Ay, ito yung taga-alala, tuturukan na, pwede silang magturok din. Ano po? Minsan nakakatakot din sila. Mga kapatid, dahil may dala-dalang panturok. Ano po? Ay, engineer naman yan, taga-gawa ng bahay. Sino kung gusto mag-engineer dito? Kaya si Kasub, gusto niya mag-engineer. Bata pa yan, engineer, pastor. Okay po? So, as followers of Christ, yung pong pinakita natin picture, yung po yung kanilang profession. Yun ang kanilang gagawin. Pero bilang mga followers ng ating Panginoon, what kind of spiritual clothing do we wear? Anong klaseng spiritual clothing ang dapat natin isuot, mga kapatid, para yung pong Diyos natin sa trono na nakaupo doon ay ma-please, mapangiti, o mabigyan tayo ng masulyapan tayo ng ating Panginoon. Ano po, ito po ba? Na empowered generation? Ano po, pwede po yan. Kasi yun yung team natin. Last year, empowered generation. Mag-anak po sila, oh. Ano po, sila Brother Mike, no? Mag-anak po sila, naka-empowered. Okay po yan, mga kapatid. O di kaya naman ito, karamihan po sa atin ngayong nung nakarang anniversary, nakasuot po tayo ng Go and Make Disciple. Bilang isang Kristiyano, bilang isang born again, bilang COG member, susuotin ko ito kasi ito ang palatandaan ako ay isang Kristiyano. Amen po ba? Sa mata ng katabi mo, sa mata ng pastor, sa mata ng kamanggagawa, pero iba ang mata ng tao isa sa mata ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ang mata ng Diyos na buhay, hindi po nakadepende sa ating kasuotan, o sa ating itsura, o sa ating tikas, o sa ating kagandahan, o sa ating profesyon. Hindi niya tinitingnan yon. Ang tinitingnan niya ay yung kasuotan ng ating puso at espiritu paghaharap sa Kanya. Amen? Amen? Yung pinagpilian si David po, na bunso, lahat po ay magagandang lalaki, yung mga kapatid niya, ano po, tinignan ng pastor, ng propeta, hindi yan eh. Hindi rin yan, matigas ang katawan, hindi yan. No? Magandang lalaki, hindi yan. Umating ang David na tagapag-alaga ng lupa, yan. Kasi nakita ng Diyos ang kasuotan ni David bilang worshiper ng ating Diyos na buhay. Okay po, dire-diretso lang po ako. So, follower. Ito po kasi ay apat. Hindi ko po kasi kayang itong 4 points na ito, hindi ko po kayang ipaliwanag ito nang maiintindihan nyo. Kaya ginawa ko pong series ito. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung W na kasuotan natin. Pagharap natin sa Diyos. Anong klaseng damit ang suot mo? Amen? Yung po bang may buhaya dito, yung pinatawag nating tawag dito? Ano ba yung tatak na may buhaya? Lakos. Para ma-please natin ang Panginoon, bawal magsuot ang politiko nun. Pero pastor, hindi po kayo, hindi kayo bawal magsuot. Pero pag politiko nagsuot ng lakos na yan, may kakaya naman silang bumili nun, yung lakos eh. Mababalsagan po sila. Pero sa ating mga Kristiyano today, tingnan po natin ang ating pong pagbulay-bulayan,
Anong klaseng spiritual clothes ang dapat mong suotin pagharap mo sa ating Diyos na buhay? Okay po? So every day we choose what to wear. Some choices are simple. Simple lang. Ano po, may ukay-ukay pa ka. Simple lang. Kami ni Pastor Jomar, pumupunta ng ukay-ukay. Bumibili kami ng yung ukay-ukay, pag sinuot ng pastor, nagiging okay-okay. Alam niyo yun? Pag Kristiyano ka, yung ukay-ukay na binili mo, nagiging okay na okay, mga kapatid. No, some choices are simple, others reflect our mood. Siyempre, pag ang babae po, malungkot, broken, papaputo ng buhok, sabi nila, ha? Tapos nag-dress na kung ano-ano. Ano po, o di kaya naman, other reflect our mood, identity, or reason of life. Yan ang kadalasan nating sinusuot. Makinig po kayo. Tingin po dito, mga kapatid. Anong klaseng damit ang sinusuot mo pagharap mo sa Diyos? What kind of spiritual code? No. But the Bible reminds us that clothing is more than just fabric. It is powerful spiritual picture. Spiritual picture. Hindi mo makikita. Maaaring makita na katabi mo ang suot mo. Pero sa Diyos, mga kapatid, nakikita niya ang spiritual cloth mo pagharap mo sa Kanya. Okay po? Ito ba ang dapat natin suotin? Ano tawag dito? The cloth with many colors. Ano po? Ay, ibig sabihin, pinakuran ng Diyos. Paborito ng Ama niya, si Joseph. Kabinigyan siya ng damit na many colors. Ibig sabihin po na many colors, mga kapatid, royal blood, special people. Sa katanay ng tatay niya, ng paboritong anak. Paboritong anak. Ano po? Yung mga kapatid niya, hindi ganyan ang color ng damit niya eh. Pero ito po, paborito. O di kaya naman na ito. Sina Adan at Eva nung magkasala, nagtagpi-tagpi ng malalaking dahon at yun sa akala nila ang dapat nilang suotin. Nagsarili po ng gawa ng outfit sina Adan at Eva. Pero nakita po ng Diyos yun. Amen po ba? Kaya ginawan siya ng balat ng hayop na may dugo na tila baga po ang sinasabi dito ng Panginoon. Ito po yung prophetic gesture na darating ang time na bumagsak ang tao, nagkasala ang tao, naging matigas ang ulo ng tao, may darating na Misaya. Amen? At pagbabayaran ng Misaya ito na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, ang kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng kanyang buhay, natutulong ang dugo sa kanya. Amen po ba? Pakisabi nga po sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. Revelation chapter 9, 10 verse 8, fine linen, bright and clean was given to her to wear. Ano po? Very particular ang Diyos sa mga sinusuot natin. Especially kapag tayo humaharap sa Kanya at nakikita niya anong klaseng kasuotan ang pwede natin isuot pagdating sa Kanya. Hindi po nakikita ng tao yun. Yung Diyos lang ang nakakakita kung anong sinusuot natin. Hallelujah. So, fine lining stand for the righteous act of God's holy people. At Isaiah 61 verse 10, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. Sinusuotan tayo ng Diyos. Binibisan ka ng Diyos. Araw-araw pagising mo, binibisan ka ng Diyos. Pag nakikinig ka ng preaching, binibisan ka ng Panginoon. Kabisan na hindi nakikita ng tao, pero binibisan ng Diyos ang iyong puso at kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating gusto nyo. Ito. So, what kind of spiritual clothing should we wear? Pupunta ko na po tayo sa W. Ano po? Isang pano ito eh. Wear yourself of W. Worship intimacy. Amen? Pakisabi nga po, intimacy. Saan nakakarating ang worship mo?
Pag nag-worship tayo, saan nakararating ang worship mo? Worship leader, saan nakakarating ang kanta mo? Ang worship mo? O kahit tayo, lahat dito, hanggang saan ang nararating ng worship mo? Yan ba ay nakakarating sa trono? No, yan pa ay nagiging mabangong samyo. No, pag umaawit ka ba, yan ba ay nagiging mabangong samyo doon sa trono ng ating Diyos na buhay? O hanggang doon lang sa bubong ng sinimang ito? O di kaya naman makalampas yan, no, at siya nag-travel doon sa mga billions of stars sa universe, yan ba ay nakakarating sa trono ng Diyos sa ikapitong langit ako saan? Wala nakarating, tanging Diyos lang ang nakukudo sa trono. Kaya malaga po yung worship natin nakakarating doon. Amen? Nagdadamit ba tayo ng cloth o suot ba natin ang worship of intimacy pag tayo po'y haharap sa ating Diyos na buhay? Hindi ko kayang sagutin yan. Kayo lang ang makakasagot at ang Diyos ang makakasagot ng bagay na yan. Kasi meron tayong kanya-kanyang damit na binihisa ng Diyos. Amen? Depende yan sa kondisyon ng puso mo, sa attitude mo, mga kapatid, sa karakter mo, sa pananaw mo, sa prinsipyo mo, no, bilang isang Kristiyano, bilang isang follower ng Panginoong Diyos. Every Sunday ba, nakakapag-worship ka ba ng may intimacy at yan ba ay nakakarating sa dapat puntahan? Meron dapat puntahan, may destinasyon ng pag-worship natin. Amen? Hindi tayo nagpi-please ng tao. Ang gusto nating i-please dito, ang Diyos na may gawa ng buhay natin. Para makarating po yung worship natin sa Panginoon. Worship intimacy. So, ba nyo yan? Worship as intimacy is the beautiful truth that worship is not just a song. Worship with intimacy is more than just a song. Amen? Pwede kang kumanta, pwedeng maganda ang boses mo, pwedeng practicein mo yan at mag-prepare ka ng mahabang oras, 7 oras. Pero ang tanong dito, anong klaseng preparation ang merong ginagawa mo sa buhay? Preparation ba yan ng puso na makakarating sa trono ng Diyos? O preparation ba yan ng emotion mo? Kasi pag emotion, nababasag ho yun, madaling mabasag. Babasagin ho yun eh. Pero yung worship of intimacy, kahit pwede nga itong basagin eh. Mangamoy ang worship mo. Amen? Para makarating ang worship mo sa Panginoon, kailangan mabasag yan. Mga kapatid, ang pabango, para maging maamoy, dapat yung buti binabasag. Amen? Huwag kang mag-iingat no kung ano man ginagawa mong preparasyon mo sa iyong buhay. Pag-worship sa Panginoon. Pastor, nagpasting ako. Okay, mas maganda ho yun. Pero hindi po yung mababasagin kung emotion lang ang pinaghahandaan natin. Maaari hindi mo alam, pero ipapaalam ko sa iyo. Ang worship of intimacy, mga kapatid, ay bunga ng pag-ibig. Kailanman ay hindi pwedeng mabasag kung ano man ang worship mo. Kasi kailangan talagang mabasag. Kailangan talagang masaktan ka. Kailangan talagang maarayan ka para yung pag-worship mo sa Panginoon, wala ka ng portion kundi ang Espiritu Santo ng ating Diyos na buhay. Worship leader, nakinig po kayo. Baka, pastor, mga manggagawa dito, council, rituals or gathering, it is about growing close to God, knowing Him, and being fully known by Him. John 4:23-24, but the hour is coming, sabi ng Panginoon, kausap niya dito po yung Samaritan na makasalanan, and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking, naghahanap siya, such to worship Him. Tayo ngayon, ilan tayo ngayon? Siguro nasa 200, 300. Pagka tayo mag-worship, may makita kaya ang Diyos na nagsasamba sa Espiritu at katotohanan. O sumasamba ka lang dahil kailangan. Walang tatayo, walang magdadrum, walang papalo, walang mag-keyboard, walang kakanta, walang Pero ba? Umatid ka ba para masabing umatid ka lang sa church? O talagang natumbok mo, nabulsay mo ang dahilan kung bakit ka umaatid ng church para ikaw ay magbigay ng karangalan sa ating Diyos na buhay.
O nag-worship ka, iba naman na nasa isip mo, iniisip mo yung ulam, nauulamin, iniisip mo saan kayo kakain after the service, ano po, iniisip mo kung anong gagawin nyo pagkatapos ng simbang ito. Ay naku, maling-mali ho yun. Amen. Ritual lang ho yun ang ginagawa natin. Sinasabi po natin ito para maging maayos tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kasi napakahalaga, pag nag-worship ang isang follower, ang worship na nakakarating sa trono ng biyaya. Kasi nandun ang pagpapala. Amen? Nandun ang kagalingan. Alam po, dadaanan po natin yan mamaya. God is spirit and those who worship Him, just worship in spirit and truth. Pero niyo po, si Jesus ay nagturo about worship sa isang Amerikano na makasalanan. Hindi niya po itinuro ito sa mga disciple. Tinuro niya ito sa pinandidirihang babae na mabaho ang amoy sa harapan ng trono ng Diyos. Amen? Tinuro niya ito dun po sa isang makasalanang babae, hindi po dun sa mga disciple, hindi po dun sa kanyang mga sumusunod sa kanya. Ano po, sinasabi ng Panginoon dito, kahit anong pinagdaanan mo, kahit maging sino ka man, ano po, ako nandito, nagmamahal sa iyo. Sinasabi ng Panginoon, ganito ang pag-ibig ko, ang pag-ibig ko. Ano po, ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa ay kailangan. Amen? Sabi ng babae, hindi, makasalanan ako, Lord. Hindi ako dapat sa iyo, mabaho ang amoy ko sa harapan ng trono ng Diyos. Ano mang, 7 lang naging asawa ko. Alin pala. Yung 5 kinakasama ko yun, tapos yung isa kinakasama ko yun. Pero hindi kami kasama. Sabi ng Panginoon, dati mong pag-iibig, wala akong pakialam, basta't mahal kita, maging galing kumanta, maging sino ka man. Ano po, mahal tayo ng ating Diyos, maging sino man po tayo, mga kapatid. So, but before you clothe yourself, put on the garment of worship intimacy and lay aside your old self. Old self. Meron po tayong damit na hindi nakikita ng iba, tanging Diyos lang nakakita. Pero pag tayo tatayo dito, dapat hinububad natin ito. Yung ating mga damit na hindi nalabhan, yung ating damit na naglulumutak na, yung ating damit na nangangamoy na, yung ating damit dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng Diyos ang ating worship dahil meron tayong kasuotang ganito. Painig po kayo. Ano po kasalanan? Suot-suot natin yan. Lahat tayo makasalanan, tama po ba? No? Bago ka tumayo dito, sino ba, bago ka tumugtog ng gitara, bago ka mag-drums, ilang oras kang nag-mobile legend bago ka magbigay ng karangalan sa ating Diyos. Amen? Totoo po ito. Sabi ko sa inyo, mainis kayo sa akin. Kainisan nyo na ako. Kaligtas lang kayo. Amen po ba? Sing. Ano po? And, angel, galit na galit ka sa isang kapatid mo, nag-worship ka, may tatanggapin ba yan? May galit ka sa iyong puso, suot-suot mo ang damit ng kagalitan. Ano po? And bitterness, ang bihira na. Asar na asar ka. Pait na pait na. No, nakasimangot ka na lang palagi. Kala mo ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob sa mundo. Huhubarin mo yan. Hindi ka pwedeng makapag-worship na may bitterness ka sa Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-worship na mayroon kang pride. Amen? Tasan kami ng pride. Mayroong pride. Ako, may pride ako. Lahat tayo may pride. Ano po? Pero yung pride na yan, ginagawa na natin fried chicken para mabusog naman po tayo. Tama po ba mga kapatid? Yung pride na yan, yan po yung sintomas. Pag meron kang pride at pag hindi mo sinuko sa Diyos, yan ay sintomas na ikaw ay babagsak na. Amen? Sapagkat ang may pride, ang nagmamataas, binabagsak ng ating Diyos na buhay. Ang nagpapakumbaba, tinataas ng ating Diyos na buhay. Amen? Eh, Pastor, galit ako eh. Eh, okay lang yun kasi may personal naman siyang account sa ating Panginoon Diyos na buhay. Mayroon tayong kanya-kanyang libro. Doon nakasulat po lahat ng ating ginagawa, hindi nalilingid kay Yahweh sapagkat siya'y sumisiyas at mula pakialaman yung libro ng iba. Ang pakialam mo yung libro mo. Nandyan ba yan? Pride.
sasakyan, kailangan gumamit ng speedometer. Pero para malaman mo na ikay babagsak na, pride dolometer. Amen? Totoo po yan. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos na po. Hallelujah. Yan po ba kayo? And unforgiveness. Yan, mga kapatid. So, mo ba yan? Ikaw lang bahala. Kung susut mo yan, barin mo na yan, mga kapatid. At suotin mo yung cloth of worship intimacy. We must wear worship intimacy as a follower. Bilang isang Kristiyano, no? Na nagsusuot tayo sa harapan ng Diyos ng isang damit ng mayroong paglalambing sa ating Diyos na buhay. So God desires a close relationship that is more than mere religious activity with His people. Intimate worship is not simply singing song, it is drawing near to God with sincere heart. Hallelujah. What element of worship create intimacy with God? Pakinig ko kayo. Sayang naman ang pagpunta nyo ito pag Sunday kapag hindi nyo nagawa ito. Baliwala lang. Baliwala lang. Pero mahal ang Sunday. Bukod sa mahal ang bayad natin dito, mahal din ang presensya ng Panginoon. Priceless po kasi yun eh. Hindi mo pwedeng bayaran na kahit magkano yun. Pero pag ikay merong suot mo ang element ng worship na ito, kapira. Para kang higit ka pa sa tumama sa lupa. Pakinggan mo natin. What element of worship create intimacy with God? Ito po yun, mga kapatid. Exodus chapter 30, verse 34. And the Lord said to Moses, take sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum, and pure frankincense. With these sweet spices, there shall be equal amount of it. Equal, pare-parehas. No? May stacte, may onycha, and may galbanum, and pure frankincense. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng mga elements na to? Na ito'y may kasing kahulugan sa buhay ng isang tao, hindi naman natin pwedeng magamit ang mga elementong ito, pero may kaugnayan sa buhay natin in the present, bilang isang mananambahan sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Ano po? At nanotice nyo, lahat po ng mga lingkod ng Diyos, pinagtatayo ng Diyos ng tabernacle. Si Abraham, si Moises, maging po si Noah. Pagkatapos ng baha, ano po, ang unang ginawa ni Noe ay magtayo ng tabernacle, ng altar, hindi po magbilang ng kanyang possession sapagkat siya lang ang tao nun, sa kanya lahat ang lupa, sa kanya lahat ang kayamanan. Wala pakialam si Noah doon, ang pinapakailaman niya yung altar na higit na mahalaga kaysa sa kayamanan. Meron mo ba tayo altar sa buhay natin, mga kapatid? Okay, sige po. Ito po yung kondisyon ng mga elementong ito. Ito yung puso natin, mga kapatid. Puso mo, puso ng worship leader, puso ni pastor, puso ng mga gawa, puso ng member. Kinakailangan po, mga kapatid, ang stacte. Yung element na yan. Papaliwanag po natin mamaya, a broken and humble heart. Broken. Pakisabi nga po, basag. Basag na puso. Basag. Okay lang mabroken ka. Maganda nga yun pag na-broke ka eh. Kasi nangangamoy ang totoong ikaw. Hindi may tatago ang bango ng worship mo. No? Namula dito sa stage na ito, sa platform ng Panginoon, diretso yan sa trono ng ating Diyos sa buhay. Marami ang mga billions of star na pwedeng lampasan at hindi kayang pigilin ng sino man tao at ng kalikasan. Sigurado ako, pag may broken spirit tayo, pag may humble heart tayo, lalampas yan at tutungo yan sa dapat puntahan. Ang worship natin dito sa lupa ay mayroong destinasyon. Wala po yan, tawag dito, terminal. Dire-diretso po yan in 30 minutes. Huwag mo sa amin ng 30 minutes na yan. In any moment, 1 hour lang makita ng Diyos na ikay basag. At handa ka magpabuo sa pamamagitan ng kamay ng Diyos at mayroong ka magpabuo. Wala yung pakialam dito, Resuya. Tanggalin man yung mga video. Sa ipapawid mo kung ano mga principalities. Sa ipapawid mo mga billions of stars. Lampasan niya na lahat ng planeta. Lalampas yan. Makarating lang sa destinasyon ng pag-worship mo. Sa trono ng biyaya ng ating Diyos. Pangalawa po, onycha. Ano po? Sacrificial dedication.
Ano po, papaliwanag yun mamaya. And then pagkatapos po, kalbanao. God's grace working through imperfect people. Taas ang kamay ng mga hindi perfectong tao dito. Lahat, pati ako, hindi tayo perfecto. Sasabihin ko sa inyo, ang hindi perfectong tao, kung titingnan ng tao, mabaho ang amoy mo. Tama? Dahil tayo hindi perfecto, nakagawa tayo ng kasalanan, mabaho ka sa harapan ng Diyos. No? Pero yung kabahuan na yun, mga kapatid, pag hinaluan mo ng pag-ibig ng Diyos at grace ng Panginoong Diyos na buhay at surrender life, yun ay nag-create ng mabangong samyo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Pakiamoy nga po ang inyong katabi. Pakiamoy po. Yan ba'y nagtawas? Wala po yun, mga kapatid. Tandaan niyo po ito, Okay, isa-isahin po natin yan. And frankincense, hindi ko lang sinabi ito kasi ito yung incense. Ang frankincense, yung incense mo yun, pag pinagsama-sama itong state o hindi kalbanao, yung po ay nagiging usok papunta sa harapan ng ating Diyos na buhay. Okay po? Your worship, equal amount, balance. Amen? Equal amount, balance. Ano po, tandaan niyo po ito mga kapatid, kaya importante po hindi ka malit sa gawain para ikinakakapag-praise and worship. God instructed Moses to make a special incense for worship in tabernacle. This incense symbolized worship and intimacy with God. Pag pinagsama-sama yung mga elementong yun po ay nag-create ng intimacy ng usok na pupunta sa destinasyon na dapat kang puntahan ng pag-worship mo at i-recognize ng Panginoong Diyos ang usok na yon na nagmumula sa iyong buhay. Ano po? At tatanggap ka ng reward. Take peak. Yan po ay dumb reason. Ano po? The symbol of surrender. Kailangan surrender ka eh. Pastor, makasalanan ako. Pastor, nagmumumal agent ako. May ginagawa akong kalukuhan. Surrender. May surrender na naman sa ating Diyos sa buhay. Amen po ba? No? Pag sumurrender ka, panalo ka. Yung iba sumusurrender, talo. Pero dito sa Diyos, pag sumurrender ka, yun ang panalo mo. Minsan, ang surrendering, mga kapatid, especially sa Diyos, ay yun ang panalo mo sa buhay. Okay po? So, that reason is Tati was a sweet smelling reason that flowed naturally from a tree. Ano po? Ito po yan is Tati. Ano po? Sino taga Bicol dito? Kung may taga Bicol dito, sina Jess. Alam mo, kung nakakita ka ng puno ng bibig. Ano po? Nakakita ka ng puno ng bibig? Pag sinugatan mo, ano lalabas doon? Sahing. Amen? Sahing. Yung tagtanong, siyempre para i-broke mo yan, mga kapatid, i-broke mo yung puno niyan, sugatan mo yung balat niyan, lalabas po yung gum. No, yung sahing. At yun po yung mabango. At yun ay dumidikla. Yun ang ginagawa naming parikit sa aming mga panggatong na kahoy nung kabataan ko pa. Mga kapatid, hindi posporo, hindi kandila, kundi sahing. Na pag yun kinuha mo doon, pag sinugatan mo yun, kailangan mo nang ma-broke yun eh. Pero mabango yun. Pag sinindahan mo, yun po yung nag-create ng fire. Static. Ano po? At, ano po, alam nyo, static gum reason. Ano po? Represent a heart that willingly surrender to God. Amen? Surrender. Pakisabi nga po, surrender to God. Surrender. Maraming mangyayari pag nag-surrender ka. Amen po ba? No? Huwag kang babaliktad. Ano po? Bumaliktad ka para sa Diyos. Huwag kang susuko. Amen? Pumunta ka sa majority. Huwag po doon sa mga minor de edad na 11. Doon ka sa majority ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. So true worship flow from a willing heart. Not from obligation, mga kapatid, mga minamahal. Ang requirements ng Diyos to create intimacy with God is surrendering your heart to God, not obligation. Amen po ba?
kailangan kong mabliga, kailangan kong mag-please ang tao, kailangan kong pag-press ko, maintindihan, palakpaka. Hindi ho, ganun mga kapatid It flow naturally. Pag nagsusurrender ka sa Panginoon, yun ay kusang lumalabas. Pag binabasag ka, pag ikinasasaktan, kusang lumalabas. Amen po ba? At nag-create ng fragrance sa Panginoon. At makakarating po yun sa trono ng ating Diyos na buhay. Everybody shout Amen. Just as the recent flow from the tree, worship should flow naturally from our love for God. Hindi ka naman pwede mag-surrender pag hindi mo mahal ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, surrender! Nasaktan ako, surrender! Pinaglaruan ako, surrender! Amen? Sinita ko, surrender to God! Amen? Na walang sino mang tao sa isang follower na nagsusuot ng worship of intimacy na pwedeng umapekto sa iyo sa pamamagitan ng words o action. Kasal ka na kasi. Amen po ba? Hindi ka na masasaktan. Okay? Hallelujah. So, Ezekiel chapter 20:40, for on my holy mountain, tayo po yun, the high mountain of Israel, declared the sovereign Lord, therein that the land, all the people of Israel will serve me, and there I will accept them, there I will require your offering and your choice gift along with all your holy sacrifices. I will accept you as a program of incense. Kaya maniwala po, lahat ng every Sunday meron tayo dito. Para lang maintindihan po natin, nakakarating ang singaw ng pagsamba mo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. God desire worship that comes from a surrender life. Wala na ako siguro dito na, hindi, ito ang kahinaan ng Diyos. May kahinaan ng Diyos. Tanungin niyo kung ano. Ang kahinaan ng Diyos, hindi niya matiis. Pag ikinagpapakumbaba, at nakaluhod, nag-worship, hindi niya matiis yun. Bibigyan ka ng pagpapala ng ating Diyos na buhay. Kahit pasan mo na ang mundo mo. Amen? Kahit pasan-pasan mo na lahat ng mga basura ng mundong ito, lahat ng mga toxic ng mundong ito, hindi ka kayang tiisin ng Diyos pag lumuhod ka na at surrender ka sa ating Panginoong Diyos na buhay. God reason surrender life. Ano po? Odika, meaning to say, yan po ay sea snail. Matibay ho ito. Amen? Matibay ito. Kasama ito sa element na iaalay doon sa altar. Una, ay yung tigta, yung sahig, yung dagta. Pangalawang element na mag-create po ng fragrance doon po sa harapan ng Diyos ay yung sea snail. Yung sea snail na ito, mga kapatid, the symbol of brokenness. Kasi sabi nga po, brokenness. Basag ka ba? Basag ka na ba? O binabasag ka ba? O basag ka na? O mababasag ka pa lang? Basag ka na ba? Pakita mo po yung katabi niyo. Basag ka na ba? Basag na ako Ano po? Basag na ako. Ako ang tatanungin niyo, basag na ako. Wala na akong dapat ikabasag. Basag na ako. Basag na ako. Ang unang bumasag sa akin, siyempre ang Diyos. Pangalawang bumasag sa akin ang sarili ko. Pangatlo na lang po yung mga naranasan kong mga circumstances as a pastor. Ano po? Onika means came from a shell found in the sea and had to be crushed before releasing its fragrance. Kailangan pasagin yun para kuhain yung laman at ihalo. Doon po sa dagta, sa sahing na lumabas doon sa puno ng stockfish. Ano po? Kailangan isama yun, mga kapatid. Class. May tanong po ako sa inyo. Ano ang epektibo at mahalaga? Alin ang mahal? Ubas o yung pinatas na ubas? Alin ang tumatagal? Pag-ubas, ilang araw lang po yun. Kinakailangan pong pigain yun. Kinakailangan pong yurakan yun. Yung iba nga po, kampana lang ginagamit. Tapos inumin natin, pero may processing pa po, may process po kasi yun. Basag na ho yun. Pero ang mahal
ay yung pong tinatawag na, ano ba tawag dito? Wine, hindi po, wine, hindi po ba? Tumatagal yung wine eh. Pero yung ubas, ilang araw lang, bulog na. Pero pag wine, naging wine yun, dumaan yun sa proseso, yun po ay dumaan sa matinding pigaan. Basagan! Amen? Ganun ka ba? Basag ka na ba? Well, ibig sabihin po, no, tumitibay na ang buhay mo sa ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, no, mas mahalaga ka ngayon kaysa dati. Na iniingatan mo mabasag ka, na po, na iniingat mo kang magkalamat, yung pala ang kailangan ng Diyos, ikaw ay basagin para maging productive ka, maging wine ka, maging red wine ka, para yung katas mula sa ubas, mga kapatid, ay tumagal. Amen po ba? At maging kapaki-pakinabang. Kaya kung binabasag ka ngayon, anumang klaseng pagbasag sa iyo, papunta ka na sa iyong breakthrough. Papunta ka na sa buhay mo na ikaw talaga yun. Na hindi ka lang ubas, kundi ikaw ay isang wine, a good wine, no? Red wine, nadadali sa iba't ibang bansa para pakinabangan ng maraming tao. Pero pag nanatili ka ubas, baka ikaw ay maging pasas. Matutuyo ka. Diba ang pasas tuyong-tuyo? Kulubot na kulubot ang pasas. Pag yung ubas na yan, hindi mo pinakailaman, hindi dumaan sa proseso, nagiging pasas yan. Kung titignan mo, Mr. Tita, hindi po pasas yan. Yan po ay wine, sariwang-sariwa. Amen? No? Kaya pag ikaw ay dumadaan sa basagan, ibig sabihin, binabasag ka ng Diyos at pinalalabas ang totoong ikaw. Tama po ba? Mga kapatid, hallelujah. 5 minutes na lang po, pero sige, diretso lang tayo. Monica, yan po yan, share. Kailangan basagin mo yan, matindi po yan, pag yan po hinuhuli, talaga nakaganon eh. Hindi mo mabasag eh. Pero kailangan pasagin niya ng matigas para makuha mo yung laman at ihalo doon sa elemento na magsisilbing yan po ay mababong samyo sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Kaya ngayon, pastor, workers, anumang klaseng uri na may nakaka-apekto sa iyo, binabasag ka ng ating Diyos na buhay. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Siya ay nagsisimula pa lamang. Dadaan ka sa proseso. Amen? Dadaan ka sa masagan. Amen? Usapan po ba ako dito? Hallelujah. So, Onika means, ano po yan, mga kapatid? Yan po ay small deep latery paired with a salty oceanic brine. Ano po? Onika represent brokenness and humility. Ano po? Many people avoid brokenness. Totoo naman po ito. Because it is painful. Ang binabasag, ang pinipiga, masakit na proseso. Pakisabi nga po, masakit. Pero after ng kasakitang yun at na-overcome mo yun, pagbuli ka sa iyong senses, no? Kagaya namin sa akin ni Princess kanina, ano po, yung malibugang anak nagliwaliw, kinuha niya man. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay, bumalik ang sariling wisyo niya. Doon sa bahay ng aking ama, may nakakain ako. Pero dito, ako'y naghihirap, kasama ko mga baboy na kumakain. Nagkaroon ng realization. Amen po ba? Sana ma-realize po natin ito, mga kapatid. So, these people deepen their faith and draw them closer to Him. Brokenness is not the end of God's word. Amen? Umiiyak ka na, masakit ang, hindi pa po yun katapusan ng trabaho ng Diyos sa buhay mo. Yun ay simula pa lamang. Huwag kang lalayo sa masagan. Pakisabi nga po sa iyong katabi, huwag kang lalayo sa masagan. Pabasag ka. Asan kami ng mga Kristiyanong basag? Amen? Psalms 51 verse 17, the sacrifice of God are broken spirit, a broken and contrite heart. This, O God, you will not despise. Hindi pinababayaan ng Diyos, napapansin niya yung mga basag. Yung pag sumamba, basag ka na, pansin na pansin niya ang mga basag na tao. Brokenness releases God's fragrance. Just as perfume is released when a bottle is broken, spiritual fragrance is often released through broken lives.
Ano po? Mark 14:3, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leader, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure heart. She broke the jar and poured out the perfume on his head. Ingat na ingat yung mga disciple, wag! Babasagin na ni Mary Magdalene, isang makasalanang babae. Sabi ng mga disciple, wag! Bro! Basta, di napigilan ng mga disciple. Ng mga religious leader. Amen? No? Wag mong basagin ang jar na yan, ang bahang yan na naggalaman ng babae, wag! Kabur pa din ng mga disciple eh. Pero si Mary, dahil siya po ay basag na at yung kanyang pabango ay buong buo pa, binabuti niya na ito ay basagin, bra! At sumamyo ang perfume na ito doon sa kabahayan. At mismo ang Panginoon Kristo, na mabuti ang kanyang ginawa, ang ginawa ng babaeng ito ay pag-uusapan sa lahat ng henerasyon. Sapagkat binasag niya ang pabango na nagiging mabuti sa harapan ng ating Diyos na tayo tuwing sasamba at mag-o-offer sa ating Diyos na buhay. Mary alabaster jar had to be broken before the fragrance filled the house. Kailangan dito para maging mabango. Gusto niyo mabango ang ating lugar dito? Promise, magiging mabango ito. Pag binasag mo ang buhay mo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Okay po? So, gaganaong, kuya, para po ito, may kahawig to eh. Para po ito yung binibili ko sa panin. Cauliflower. Thank you. Ate Walo. Cauliflower, si Galbanong. Si Galbanong po, ito po yan, makinig po kayo lahat. Wala tutulog, wala magsisilpon. Ito tayo lahat, Galbanong. Ano po? Symbol of grace and acceptance. Tingnan nyo katabi nyo. Banal ba yan? Ayaw mo lumapit yan dahil banal yan nakakatakot. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Symbol of grace, Galbanong, and acceptance. Grasya at pagtanggap. Ano po? Yung Galbanong po had a strong and unpleasant odor by itself, but when mixed with other spices, it enhanced the fragrance. Tayo ito eh. Mabaho tayo. Makasalanan ako. Amen? Makasalanan kayo. Makasalanan tayong lahat. May kanya-kanya tayong sekretong ginagawa. Ano po? Mabaho. Hindi kayang amuyin ng ating Diyos na buhay. Pero yung kabahuan ko, yung kabahuan mo, yung ginagawa nating kasalanan sa Diyos ng lihim, pag yun po ay napasama sa grace ng Diyos at acceptance ng Panginoon, yung mabahong buhay nagiging mabango dahil sa ating Panginoong Kristo. Amen? 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 Naiintindihan po ba natin? Yung kasalanan ko, yung kahinaan ko, yung kahinaan mo, yung kasalanan mo, yung kabahuan ko, kabahuan mo, pag may Galbanong, yung grace ng Panginoon and acceptance, hindi kita tabuin ng Diyos eh. Pag pinagsama yun, nag-create ng pabango sa harapan ng ating Diyos na buhay. Wala ho bang palakpak ang Diyos dyan? Galbanong represent imperfect people united in God's grace. Niyakap tayo ng Panginoon. Amen po ba? Mga makasalanan, nagmumulbidyan, o kung ano pa man, mga drug addict, niyakap tayo ng Panginoon sa kanyang grasya at pag-ibig. At dahil sa grasya niya at pag-ibig niya, nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, naging mabangong samyo tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! So, this reminds us that God accepts people with weaknesses and flaws. Tinatanggap ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan, no? Lahat ng may mga kahinaan, lahat po ng may mga hindi magandang ginagawa upang tayo po ay bigyan ng kalayaan ng ating Diyos na buhay. Malapit na po ako magtapos. 2 Corinthians chapter 2, 15-16, For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Bulok na tayo eh. Amen po ba? Bulok na tayo.
dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, ni-restore niya tayo. Yung ruin life natin, yung wasak na ang buhay natin dahil sa Panginoon, mga kapatid, muli niyang binuo. At naging mabangong sabiyo tayo sa harapan ng ating Panginoon. A fragrance cannot be hidden when a person wear perfume. Amin po ba? Umaalingasaw po yan eh. Pag nagpapabango ka nga, umaalingasaw eh. Ano po? Others notice it in the same way. When Christ lives in us, His character should be evident in our lives. Ano po? At the fragrance of Christ is seen in a life surrendered to Jesus, a heart refined from brokenness, ano po, a faithful witness to the gospel, and dependent of the Holy Spirit. Everybody shout, praise the Lord. Surrender heart, static elements. Broken and humble spirit, anika. Live transformed by grace, kanpanahon. Pwede ko ba tayo tumayong lahat? Anong picture na ito? Mga worship team. Kailangan ko po kasi yung inyong mga mata ay tututok dito. Ano ito? Tabernacle. Mga tabernacle of worship. Ito tabernacle ho ito eh. Ano yan? Ng pagsamba. Ng araw ng linggo sa harapan ng ating Diyos. Pagamat hindi ganito ang itsura. Pero pinapakita sa kapanahon natin mga tao na naniniwala kay Kristo at mga follower. Tabernacle. Ano po? Alam niyo po, mga kapatid, yung tinuturo ng araw yan is the place where worshiper. Hindi po yan eh. Ito yan eh. Balik po yung araw. Yung simula, ito po yan eh. The place where worshiper first approach God. Asering, yun po yun. Papasok sa church. Ito yan. Nandito na po tayo. Tayo po lahat ito, worshiper sa ating Panginoon. Ito po ang ginagawa natin. At ang Diyos po doon sa Holies of Holies ay nag-iintay. Ngayon lahat tayo, mga kapatid, yung first approach natin sa Diyos, ito po yung the place where worshiper first approach God. Asering, papasok ka dito, atmosphere. Amen po ba? Nandito ka na, nakaupo, nakatayo, nag-worship na sa Panginoon. Lahat dadaan dyan. Ano po? Yung bill, dito po yung bill. Yung nandun sa Panginoon. Tabing po yan na hindi pwedeng magbukas kung wala po ang grasya ng Panginoon. Tabing yan. Ano po? Iniingatan nila yung Holies of Holies. Iniingatan po yun. Kasi banal po yun eh. Ano po? Kasi yan. The holy place, ito po yan. Altar of incense. Holy place. The altar of God. The Shekinah na glory. Doon po sa una, pagpapasok ka dito, mabaho ito eh. Mabaho. Minsan pa nga, plastika. Minsan pa nga, samaan ng loob. Minsan pa nga, selosan. Amen? Minsan pa nga, kalitan. Yan. Apos tayo doon. Pero hindi po yun ang destinasyon ng isang worshiper na nakagamit ng intimacy of worship. Ano po? Dadako po tayo doon, mga kapatid. Doon po sa lugar na holy place. Ito na, sumasamba ka na. Nakakarinig ka na ng Word of God. At nag-aalay ka na. No, kung ano mang sinusunog mong amoy sa harapan ng ating Diyos. Maingay pa rin ho dyan. Ano po, kahit tayo nandito na sa loob, maingay pa rin ho dyan. Kung hindi ka talaga dapat nag-uusip na totoo, maingay pa yan eh. Naalala mo pa yung galit mo, yung inggit mo, yung hinalakit mo, yung mga bagay po na nagpapaiyak sa'yo, naaalala mo pa yan dyan. Pero pag hindi mo pinapasin, kung bakit kasi madumi pa dyan eh. Kung bakit hindi pa perfecto mo yan. Hindi pa lugar ng present ng Panginoon niya. Ang lugar ng presensya ng Diyos ay the most holy place. Sikay na po. Huwag mong intindihin pagpasok mo sa church.
ang katabi mo, ang intindihin mo, nakasuot pa ako ng pang-worship of intimacy sa aking Diyos. Kahit kumakanta ka na dito, mga kapatid, katabi mo, asawa mo, huwag mong intindihin ang asawa mo. Ano po, ang intindihin mo, yung sarili mo, pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Kasi pag hindi mo iniintindi ang maruruming bagay, ay nakapagpaalala na masakit sa iyo, pupunta ka na doon sa most holy place. Na talagang dapat makarating ka sa pagsamba doon. Hindi lang po doon sa mosque, hindi lang po doon sa holy place, hindi lang po doon sa place, first approach mo sa Panginoon, hindi lang po sa alayan, sa ihawan, o kung ano pa man, dapat makarating ka doon sa holy place. Tanungin niyo ako kung bakit. Bakit kailangan makarating ang pagsamba mo tuwing araw ng linggo doon sa holies of holies? Tanungin niyo ako bakit. Baksan niyo. Ito ang sagot. Pag nakarating ka doon sa holies of holies, sikay na glory, nandun ang presensya ng Diyos. Hindi ka nahihingi doon. Hindi mo na sasabihin, Lord, Panginoon, 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 Panginoon. Wala ka nang sasabihin, Lord, kundi sumasamba ka na. At lahat ng pangangailangan mo, kahit hindi mo hinihingi, ibibigay ng ating Diyos. May karamdaman ka, kagaling ka sa pamamagitan ng Shekinah glory, ng presence ng Panginoon. Amen? Gulong-gulang isipan mo, mga kapatid, dahil marami kang problema at pangangailangan, mga pananagutan, at nakarating ka sa holy place, sa Shekinah glory. Hindi mo na kailangang humingi kung saan ang bibigyan ng ating Diyos na buhay. Dahil kita niya ang pangangailangan mo, samantalang ikaw ay sumasamba kahit may pangangailangan ka, kahit may problema ka, kahit may sakit at karamdaman ka, nandun ang Panginoong Jesucristo. Nakarating ka sa dapat puntahan mo, the holy place. Amen? Sino mo ang gustong makapunta roon sa holies of holies? May kabigatan ka? May sakit at karamdaman ka? May pangangailangan ka? May gusto kang baguhin sa buhay? Ano po? May gusto kang marating? Pamilya mo? Kailangan mo makarating sa most holy place. Holies of holies. Parang ito po yan, mga kapatid, sa aspect ng para mahanapin dito, dapat makarating ka dito sa altar habang tayo nag-worship. Maaaring dyan, sa outer space na yan, magulo ka dyan, pero pag nakarating ka sa altar na ito at sumama ka, pagagalingin ka ng ating Diyos ng buhay. Magpuprovide ang Diyos ng ating pangailangan. Kaya ang tumawag ng altar po, siguro kung saan po kayo pupunta rito habang tayo sumasamba sa holies of holies para makuha at magbigyan tayo ng pangangailangan natin.